Dahil sa napasarap ang bakasyon ng tatlo, kaya ang balak nilang 2 linggong pahinga sa resort ni Mang Magno ay naging mahigit 1 buwan. Bagay na mas nakabuti sa kanilang lahat. Nakakain sila ng mabuti at nakapagpahinga rin. Marami din silang natulungan, lalo na ang mismong lugar na pinuntahan. Gawa ng paglipol nila sa isang pamayanan ng mga aswang na sumasalakay roon. Pagka-uwi ng tatlo sa bahay nila sa may talon, ay hindi na muna sila nagpahinga. Nagtulong-tulong sila sa paglilinis. Mukhang may dumaang bagyo sa lugar na iyon dahil marami ang mga laglag na sanga at mga dahon. Si Erica ang nag-asikaso ng pagluluto ng kanilang makakain. Pasado 3:00 na kasi noon, pero ang huling kain nila ay noong 10:00 ng umaga bago sila umalis sa resort. Kaya pagkarating ay agad nang nagsaing si Erica. Si Mang Magno naman ay umalis. May titignan lang daw ito sa unahan. Si Rigor naman ay siyang nagputol-putol ng mga kahoy na bumagsak sa harapan ng kanilang kubo. Matapos magsaing ni Erica ay nagsimula na rin ito sa pagwawalis ng mga dahong nagkalat sa loob ng kanilang bakuran. Rigor, ano nang sunod na misyon yun ni Ninong? Baka yun munang pamayanan na pinanggalingan mo. Tsak, hindi na nila naiisip na babalikan natin sila. Ilang buwan na rin naman ang nakalipas. Pero ewan ko lang kay Ninong, baka may iba pa siyang balak kaya siya umalis. Mamaya natin pag-usapan kapag narito na siya. Okay. Sagot naman ang dalaga. Makalipas ang 1 oras ay dumating na si Mang Magno. May dala itong hinog na langka, hinog na saging at mangga. Wow, Ninong, may hinog na pala. Oo, marami. Pero itong mga ready to eat na lang muna ang kinuha ko. Mahihirapan tayong ubusin ito sa loob ng 2 araw eh. May saging at langka pa. Nabawasan na nga ng mga ibon at paniki ang saging dahil may mga hinog na rin. Luto na ba ang kanin? Nagugutom na ako eh. Opo, Ninong. Sagot naman ni Erica. May bao naman silang steak na baka na maagang niluto ni Mang Magno doon sa resort para may maiuwi sila. Kaya may ulam na sila kaagad. Habang kumakain ay nagtanong si Rigor. Ninong, saan ang sunod na lakad natin mamaya? Sumagot naman si Mang Magno. Hindi muna tayo aalis mamaya. May masama akong kutob. Tayo ang lulusubin mamaya. May nakita akong usok kanina, hindi kalayuan dito. Mukhang narito malapit sa atin nagkuta ang mga rebelding aswang na nakita natin noong nakaraan. At dahil sa nagsiga rin kayo ng mga dahon ngayon, kaya siguradong nakita rin nila iyan at sila ang susugod dito. Pagkatapos kumain, Rigor, dalawin mo ang taguan natin sa ilalim ng silong. Tignan mo kung hindi pa ba binabahayan ng ahas. Pausukan mo na rin para lumabas lahat ng insekto pati ng mga lamok sa loob. Tutal, mag-aalas 5 na rin naman. Pagkalubog ng araw ay doon ka na, Erica, tumambay sa loob. Kami lang muna ang mag-aabang ni Rigor dito. Siguradong may bisita tayo mamaya. Kahit anong mangyari, wag kang lalabas, Erica, ha? Opo, Ninong. Ikaw naman, Rigor. Tapos mo na ba ang pagdidibusyon mo? Opo, Ninong. Noong 1 araw pa. Ramdam ko na rin nga ang pagbabago ng espiritual kong lakas. Sige, Rigor. Ibibigay ko sa iyo mamaya pagkatapos natin kumain ang orasyon para sa pagpapataas ng antas ng kabal. Para siguradong patas ang laban natin sa mga paparating. Opo, Ninong. Excited na rin talaga akong subukan kung ano ang narating ng 1 buwan kong pagdedebosyon. Matapos kumain ay agad na nilang inihanda ang sarili at ginawa ang pinag-usapan. Matapos mapausukan ang ilalim na taguan, ay naglatag na roon si Erica ng banig na sinapawan niya pa ng kumot para mas komportable ang kanyang tulog dahil mukhang magdamag siyang mananatili roon. Kahit papaano ay may sariwa namang hangin na pumapasok roon dahil may butas iyon sa kabilang dulo
na nilagyan nila ng kawayan na palusutan ng hangin. Pasado 8:00, tahimik lang sina Rigor at Mang Magno na nakatambay sa harapan ng bahay habang nagkakape. Nang may mga kalalakihang dumating, halata sa itsura nila na mga rebelde dahil sa mga baril na nakasabit sa likuran. "Manong, magandang gabi!" Bati pa ng isa sa mga iyon na medyo may edad na. Sumagot naman si Mang Magno. "Magandang gabi naman sa inyo. Anong may paglilingkod namin?" Magalang na tanong pa ni Mang Magno. "Ay, makikiinom sana kami ng tubig." "Ah, ganun ba? Ayos din oh. Galing kayo sa ibaba kung saan naroon ang malinis na talon at kung saan din kami kumukuha ng tubig. Tapos nagpagod pa talaga kayo na umakyat dito para makiinom. Ano sa tingin mo, Rigor? Hindi ba yun kahina-hinala?" Agad namang tumaas ang boses ng isa sa mga dumating na lalaki. "Bastos kang matanda ka ha! Makikiinom lang kung ano-ano pa pinagsasabi mo! Gusto mong tapusin ko na agad ang buhay mo!" "Bakit? Hindi pa ba yun ang sadya nyo kaya kayo nagpunta rito? Bakit tinatanong mo pa kung gusto ko o ayaw?" "Hinahamon talaga ako ng matandang ito!" Galit na wika pa noong lalaki. Umunat iyon ang katawan at lumiyad. At noong muling tumayo ng tuwid, ay mas malaki na ang katawan at mabalahibo. Agad iyong tumalo ng mataas papasok sa bakuran ni Mang Magno. Pero laking gulat noon nang tila may pwersang nakaharang na bumangga sa kanya at tumalsik siya papalabas. Nagulat ang mga kasamahan noon at nagalit rin. Nagsalita naman si Mang Magno. "Ano, masakit ba? Pasensya na, hindi ko nasabi sa inyo na hindi welcome sa pamamahay namin ang mga aswang. Kaya huwag nyo kaming takutin sa pagpula ng mga mata nyo. Dahil kahit lumuwa pa yan sa kakapandilat sa amin, ay hindi kami matatakot dyan. Tapakan pa namin yung mga pagmumukha nyo eh." Pang-aasar pa ni Mang Magno sa kanila. "Huwag kang papakasiguro tanda na ligtas kayo dyan dahil nasa loob kayo ng bakuran na may proteksyon. Tandaan mo, mag-iigib at kukuha kayo ng pagkain. Pwede kaming manatili dito sa labas ng bakuran nyo ng ilang buwan hanggang sa mapilitan kayong lumabas para kumuha ng tubig at pagkain." Sumagot naman si Mang Magno. "Ano bang pakay nyo? Bakit nyo kami ginugulo? Wala kaming atraso sa inyo at hindi namin kayo ginagambala. Kaya kung ayaw nyong magkagulo tayo, ay magsialis na kayo." "Alam mo tanda, parang sinabi mo na rin na huwag kaming umalis dahil gulo talaga ang pakay namin rito. At sarap na rin. Alam namin na may kasama kayong magandang dalaga sa bahay na iyan. Matapos namin kayong gulpihin, pagsasawaan namin ang dalaga nyo habang nanonood kayo sa harapan." Biglang napatayo si Rigor na mukhang lubhang na insulto sa sinabi ng rebelde. Hulaan ko. Kasintahan mo yung dalagang iyon, boy, no? Tama ba? Huwag kang mag-alala. Malapitan kong ipapanood sa'yo ang gagawin ko sa nobya mo." Hinawakan naman ni Mang Magno si Rigor. "Anak, relax ka lang. Ginagamit nila ang emosyon natin para maging ating kahinaan." Muling nagsalita ang gumaganap na pinuno noong mga rebelde. "Ano, mamili kayo. Lumabas kayo at labanan kami. Kaysa naman maghintayan pa tayo ng 2 linggo bago kayo lumabas dyan. Kayo rin, magugutom kayo dyan. Samantala kami, pwede kumuha ng makakain ang iba sa amin." Sumagot naman si Mang Magno. "At sinong nagsabi sa inyo na papaabutin pa namin ng ilang linggo ang kamatayan nyo? Ngayong gabi mismo namin kayo gagawing abo." Pagkasabi noon ni Mang Ambo, ay sabay-sabay na nagtawanan ang mga rebelding aswang. Ano pang hinihintay mo, tanda? Bakit hindi mo pa gawin yung iniayayabang mo na gagawin kaming abo? Maghintay kayo, sayang ang kape, mahal pa naman ito. Tapos iiwanan lang namin kagad kasi uunahin namin na labanan kayo. Kayo na nga nagsabi, di ba? Mahaba naman ang oras nyo para maghintay. Di maghintay kayo dyan.
Sige na anak, ubusin muna natin ang kape natin bago tayo lumabas ng bakuran. Makakapaghintay naman yung mga yan eh. Di ba mga gonggong? Wika pa ni Mang Magno habang kumukuya-kuya-kuy pa ang paa na humihigop ng kape at nakatingin sa malayo. Nagwala na ang 10 kalalakihan. Lahat sila ay nagpalit na ng anyo bilang mga aswang at pilit na dumadamba sa bakuran. Pero hindi nila iyon magawang mapasok. Tila may invisible force field na nakaharang doon. Na kahit magbato sila ng kahoy, sibat o bato ay hindi nakakatagos. Akalain mo anak, matibay talaga ang nabuo kong orasyon para sa proteksyon. 6 na buwan kong isinagawa ang pagdedebosyon para dyan at gumamit din ako ng 3 malalakas na mutya para pagkuhanan ng enerhiyang pamprotekta sa teritoryo natin. Ah, talaga po Ninong? Ang tagal po pala no, 6 na buwan. Akala ko naman parang maintenance ng poder lang ang kinukuha mo, kaya ka nagdedebosyon gabi-gabi. Hindi anak, naging aral na sa akin ang nangyari sa pamilya mo. Kung nakagawa ng maagang proteksyon ang iyong ama para sa inyong bakuran, siguradong protektado kayo kahit gaano pa karami ang sumugod ng mga aswang sa inyo ng sabay-sabay. Ang kinaganda ng proteksyong ito dahil nasa panig ito ng kanan at kahit anong ibato ng mga taga-kaliwa ay hindi talaga makakapasok dito. Lalo na kung aswang o mangkukulam. Tapos tayo na nasa loob ay pwedeng bumato pa palabas. Tatagos yun. Tignan mo ito. Wika pa ni Mang Magno, sabay dumampot ng bato at ipinukol sa ulo noong isang aswang na nasa labas. Sapul iyon kaya lalo pang nagalit. Umangil lang umangil habang kinakalmot ang bakuran. Dumampot naman ang baril ang ibang kasama ng mga iyon at pinaulanan ng bala sina Rigor. Tatayo sana si Rigor para umilag pero hinawakan siya ni Mang Magno. Ano ka ba naman anak? Wala kang tiwala sa kakayahan ko ah. Hindi yan tatagos. Hindi naman kasi anting-anting ang gamit natin proteksyon sa bakuran. Kundi dasal para sa proteksyon na may kapangyarihan na galing sa 3 mutya. Kaya kahit mga antingero pa sila ay hindi nila magagawang masumpa iyan. Lalo at hindi nila alam kung anong kombinasyon noong 3 mutya na ginamit ko. Kung alam nila yon, iisa-isahin din nila yon na kontrahin bawat mutya bago nila mapabagsak ang proteksyon sa bakod. Habang relax na nagkikwentuhan ang magninong, paikot-ikot naman ang mga kalaban nila na naghahanap ng mapapasukan, pero buong bakuran ang protektado. Ano anak, tapos ka na magkape? Papawis na muna tayo. Sige Ninong. Agad nang isinuot ni Rigor ang kanyang brass knuckle sa kaliwang kamay at isang mahabang itak naman ang hawak niya sa kanan. Si Mang Magno naman ay iyong isang di pa nahaba na latigo lang ang hawak. May itak naman siya pero nakatali lang sa bewang. Bago pa lumabas ng bakuran sila Mang Magno at Rigor ay agad nagtipon ang 10 mga aswang sa bukana. Magkasabay na iniangat nila Mang Magno at Rigor ang kanilang kamay paturo sa bukana ng bakuran. Sabay bigkas ng susing salita para sa orasyon ng Tigalpo. Isang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanilang mga kamay na nagpatalsik sa 10 mga aswang na rebelde. Walang ni isa ang naiwan malapit sa bakuran. Matindi ang naging pinsala ng mga iyon dahil nahirapang makahinga ang iba at ang iba naman ay hirap na hirap makatayo. Pero paisa-isa ay nakakatayo sila ng pasuray-suray. Marahang lakad papalapit lang ang ginawa ng magninong sa magkabilang direksyon. Pagkalapit ni Mang Magno sa 2 papatayo na aswang, ay agad niyang nilatigo tag-isa, kaya pareho iyong napadapang muli sa lupa. Inulit pa iyon ni Mang Magno dahil naiinis siya sa pinagsasabi noon kanina. Noong magsawa siya sa paglatigo, ay inilapat niya ang kanyang kanang kamay sa ulo ng mga iyon at nagbitaw ng makabasag bungo na orasyon. Kaya sumabog ang utak ng 2 aswang sa loob ng kanilang ulo. Pagkalingon ni Mang Magno sa kanyang likuran, ay may 2 aswang na nakatalo ng mataas
at papabagsak na sa kanya ang isa. Mabilis niyang hinugot ang itak at nag-sidestep, sabay ikot at tinagpas ang batok ng aswang gamit ang matalas niyang itak. Hindi naman iyon napugot ng tuluyan, pero lumaylay ang ulo at agad binawian ng buhay. Bago naman makarating ang isa pang aswang, ay hinataw niya ng latigo habang nasa ere. Kaya nakabaluktot iyon na nakayakap sa katawan noong bumagsak. Pinasundan pa iyon ni Mang Magno ng pagtaga sa gilid ng leeg, kaya binawian na rin ang buhay. Inilibot ni Mang Magno ang tingin sa paligid habang hinahanap kung nasaan pa ang ibang mga aswang. Nais niyang maubos ang lahat ng 10 iyon para masiguradong walang babalik at aatake sa kanila ng patraydor. Nakita niya sa kabilang bahagi si Rigor na nakikipaglaban. Saglit muna natin balikan ang eksena kay Rigor. Pagkalabas niya ng bakuran ay agad niyang hinanap iyong aswang na nagsabi sa kanya na pagsasawaan si Erika sa harapan niya mismo. Kaso noong makita niya iyon ay may 3 kasama at pare-pareho nang nakatayo. Mukhang hindi ang mga iyon masyadong napinsala nang pinakawalan nilang Tigalpo dahil nasa bandang likuran iyong iba. Agad iyon sinugod ni Rigor. Pero agad ring may humarang sa kanya na 2 aswang at sinugod siya gamit ang dalang itak. Mabilis na inilagan ni Rigor ang taga noong isa, sabay tadyak naman sa pangalawa. Pero nagulat si Rigor nang mabilis na kaikot ang aswang na sinalag niya ang itak at siya naman ang tinaga noon sa likuran. Napalian siya sa sakit dahil malakas ang pagkakataga. Pero hindi siya nasugatan, gawa ng mataas na antas ng kanyang kabal. Umikot siya at hinarap iyong nakataga sa kanya sa likuran. Pero bago pa siya makataga ay hinawakan naman siya ng 2 aswang sa magkabilaang kamay at nabitawan niya ang kanyang itak. Agad lumapit iyong nasa harapan at sinuntok siya sa mukha. Bahagya siyang nahilo pero hindi siya napatumba. Buong puwersa niyang ibinaba ang kanyang kanang kamay kaya nahatak ang aswang na nakakapit doon. Saka muli niyang ibinalik at siniko ang aswang sa mukha. Nahilo iyon at nabitawan ang kamay ni Rigor. Nakita niyang papasaksak na sa kanya iyong aswang na nasa harapan. Kaya hinila niya iyong nasa kaliwa at iyon ang nasaksak. Nabitawan na rin siya noong isa, kaya malaya na ang 2 niyang kamay at binomba agad ng isang malakas na suntok ang aswang na nasa harapan. Napatimbuang iyon pa atras. Dadagdagan niya pa sana, kaso nakita niyang papakalmot naman sa kanya iyong nasa kanan, kaya payuko na lang siyang umilag sabay bomba ng malakas na suntok sa muka naman noong nasa kanan. Binalikan niya iyong naunang tumimbuang. Sinipa niya iyon ng isang roundhouse kick sa kanan. Sabay dinagdagan ng isang patalo na side kick, kaya iyon muling natumba. Tinalunan iyon ni Rigor at kinumbabawan. Sa kanya binomba ng 2 malalakas na suntok sa mukha. Basag ang bungo noon at kasamang nadurog ang utak, kaya agad binawian ng buhay. Nakita niyang papatalon na sa kanya ang isa pang aswang, kaya mabilis siyang gumulong sa lupa at sa lupa iyon napakalmot. Habang nakahiga pa siya, ay sinipa niya iyon sa tagiliran kaya natumba at sa kanya kinumbabawan at binomba rin ng malalakas na suntok at nabasag ang ulo. Talagang hinintay mo ako ha? Ayos yan, para masolo natin ang laban na ito. Wika pa ni Rigor sa isang aswang na siyang tumatayong pinuno ng grupo. Mula sa pagiging pula ay naging dilaw ang mga mata noon at mas bumangis ang itsura. Sa tingin mo, mas magiging malakas ka na dahil nagpalit ka ng kulay ng mata? Kahit gawin mo pa yung rainbow, hindi pa rin kita uurungan at matitikman mo ang parusa sa pambabastos mo sa pinakamamahal kong dalaga. Talaga bata? Mahal mo? Eh bakit hanggang ngayon? Birhen pa rin yon!
Akala mo siguro hindi ko naaamoy ang dalagang iyon kahit nasa loob ng bahay nyo. Oo, alam kong naaamoy mo, pero hanggang amoy ka na lang. Wika pa ni Rigor, sabay taga sa aswang gamit ang itak. Mabilis iyong umilag kaya mas lalo pang binilisan ni Rigor ang kanyang mga atake. Noong kumalmot ng malakas ang aswang, ay sinalag iyon ni Rigor ng kamay. Dahil inihanda niya ang itak bilang pansalag sa hawak na itak naman noong aswang. Pagkalihis ng aswang sa kanya, ay mabilis niyang tinaga ang gilid. Napaliyad iyon sa sakit at mabilis rin na nag-counter-attack. Pero umupo si Rigor, sabay saksak ng itak sa katawan noong aswang. Mula sa ibaba paitaas, na siyang hindi inasahan ng aswang, kaya iyon gulat na gulat habang nakatulala at lumalabas ang dugo sa bibig. Mabilis na binunot ni Rigor ang kanyang itak at tinagpas ang braso noong aswang na may hawak din na itak. Sabay patong ng kanyang kamay sa ulo noon at nagbitaw ng malakas na tigalpo. Bigla na lang pumutok ang utak ng aswang mula sa loob ng ulo at napalugmok na iyon sa lupa. Hinahanap niya si Mang Magno at nakita niyang nilalapitan noon ang dalawa pang aswang na hindi pa nila nahaharap. Pero nakadapa na ang mga iyon sa lupa at wala ng buhay. Mukhang napuruhan nila ang mga iyon noong sabay silang magbato ng tigalpo. Anak, tipunin mo na ang mga iyan dito ng masilaban. Noong mapagsama-sama na ni Rigor, ay pinaliyab na iyon ni Mang Magno at hindi nagtagal ay pare-parehong naging abo. Tara na anak, maligo na muna tayo sa talon. Wala na may ibang makakapasok sa bakura natin eh. Lalo na kung masasamang loob. Ayain mo na rin si Erika na maligo para presko ang pagtulog niya. Sige po, Ninong. Noong makalabas mula sa taguan si Erika, ay saka kinuha ni Rigor sa banyo ang lalagyanan ng sabon at shampoo. Saka silang tatlo bumaba sa may talon upang maligo. Napagkwentuhan din nila ang tungkol sa mga nakalabang aswang. Ang sabi ni Mang Magno na kinabukasan ay pupuntahan nila ang bahagi kung saan namataan niya ang grupo ng mga rebelde upang alamin kung wala na bang ibang mga kasama ang mga iyon at susunugin ang mga gamit kung meron man. Matapos makaligo ay agad nang nagsitulog ang tatlo. Panatag ang kanilang loob lalo na si Rigor at Mang Magno dahil napatunayan nila na matatag pala talaga ang kanilang espiritual na proteksyon para sa bakuran. Dahil iyong 10 mga rebelding aswang ay maihahanay na rin sa malalakas na uri, pero hindi nila nagawang makapasok sa bakuran. Kinabukasan, naunang gumising si Erika. May balak kasi siyang magluto ng lugaw na kanin na lalagyan ng gata, hiniwang hinog na saba at hinog na langka. Napakasarap noon na pang-almusal. Gusto niya kasing maging espesyal ang almusal ng Magninong. Bilang pasasalamat sa mga ito, na patuloy siyang pinoprotektahan at inaalagaan sa kanilang pamamahay. Mabilis bumabaw ang tulog ni Rigor noong maamoy ang mabangong niluluto ng dalaga. Halos magkasabay lang din silang nagising ng kanyang ninong at pareho na rin bumangon at lumapit sa kusina. Excited silang mag-almusal dahil sa naaamoy na niluluto ni Erika. Maliban doon, marami silang kape dahil nakapamili sila ng marami bago sila umakyat ng bundok. Wow, Erika! Talagang ipinagluto mo kami ng masarap na almusal ah! Bati pa ni Mang Magno. Ah, opo. Naisip ko po kasi na marami naman tayong saging na saba at meron ding langka. Kaya bakit hindi ako magluluto ng masarap na almusal? Para naman hindi palaging nilagang saging o di kaya kamuting kahoy ang almusal natin. Tsaka pasasalamat ko na rin po sa inyo ni Rigor. Kasi kahit hindi nyo naman ako kaano-ano, ay kinupkup nyo ako at patuloy na pinoprotektahan. Sumagot naman si Mang Magno. Correction, iha! Hindi ka lang namin kinupkup at pinoprotektahan. Minahal ka na rin namin bilang kapamilya. Pero syempre, iba yung uri ng pagmamahal ni Rigor sa iyo.
Mas espesyal yon. Bigla namang namula ang pisngi ng dalaga habang nakatingin kay Rigor. Oo naman po, Ninong. Alam ko naman po iyon at nararamdaman rin. Kaya nga po, napakaswerte ko eh. Hindi lang dahil nailigtas niyo ako mula sa kamay ng mga aswang. Maswerte ako dahil kayo ang naging bagong pamilya ko. Oh, sige na Erika, mag-ain ka na. Mukhang masarap yung niluto mo kapag mainit pa. Opo, Ninong, tama po kayo. Dali-dali nang nagsandok ang dalaga at inilapag sa lamesa. Matapos makakain ay sinabi ni Mang Magno, Rigor at Erika, pagkatapos yung maglinis ng kusina ay aalis tayo. Pupuntahan natin ang kuta ng mga rebelding aswang. Sumagot naman si Rigor. Sigurado ka, Ninong, isasama natin si Erika? Pwede naman siyang maiwan dito sa bahay. Oo, Rigor, isasama natin siya. Pagkatapos kasi natin doon ay didiretso na tayo sa taniman natin ng kamuting kahoy. Masukal na roon sa dami ng talahib. Paglilinis muna tayo doon. Tapos uuwi tayo ng pasado alas 12. Tapos bukas, muli tayong babalik doon hanggang sa malinisan natin lahat ng bahagi. Okay po, Ninong. Sagot pa nila ni Erika at Rigor. Noong matapos ng makapaglinis ng kusina ay umalis na ang tatlo at naglakad patungo sa sinasabi ni Mang Magno na posibleng pinagkukutaan ng mga rebelding aswang sa unahan. Pagkarating roon ay may nakita silang maliliit na kubol. Yari lang iyon sa pinagtagpi-tagping dahon ng nyog na tinalian para maging pansamantalang pahingahan. Nakatayo lang sa may harapan sina Rigor at Erika, habang si Mang Magno naman ay umikot sa likuran upang siguraduhing walang nakatagong kalaban. Ano, Ninong? Wala? Oo, wala na. Mukhang iyon na silang lahat, yung mga napatay natin kagabi. Ninong, may isang bag dito oh. Tignan mo kung anong laman. Wika pa ni Mang Magno na agad namang sinunod ni Rigor. Ninong, mga granada at may ilang pirasong baril at bala. Tapos, lighter at sigarilyo. Oh, sige na, dalhin mo. Magagamit natin yung mga granada at baril. Pagsamasamahin mo na rin lahat ng damit at mga gamit sa kasindihan mo. May nakita akong lampara sa gilid. May gas pa iyon. Yun ang gamitin mo para lumiyab. Wika pa ni Mang Magno. Matapos nilang masunog ang naging pansamantalang kuta ng mga rebelding aswang, ay nagtuloy na sila sa paglalakad papabalik at nagtungo naman sa taniman. Rigor, kumuha ka muna ng buko habang hindi pa masyadong mainit para may pangmeryenda tayo mamaya. Utos pa ni Mang Magno at nagsimula na sa pagpuputol ng mga malalaking halaman na tumubo sa may gilid ng bahagi ng taniman. Si Erika naman ay pumwesto na rin at nagsimulang maglinis ng taniman gamit ang bolo na malapad ang dulo. Kinahapunan habang nagkakape sila sa labas ng bakuran ay nagsalita si Rigor. Ninong, kailan natin isusunod ang pamayanan sa tabing kalsada? Yung dating tinirhan nitong si Erika? Sumagot naman ang kanyang ninong. Baka bukas, pero depende. Bukas ng umaga, bababa tayo sa bayan. Magtatanong-tanong ako sa ilang mga contacts ko. Gusto ko kasing malaman kung puro na ba talaga mga aswang ang nakatira sa pamayan ng iyon. Dahil kung lahat nga sila ay mga aswang na, hindi lang ang mga tao ang tutupukin natin, pati na rin ang mga kabahayan, para wala nang pagkutaan pa ang ibang mga aswang na magagawi sa lugar na iyon. Ngayon ko sana iyon balak gawin ang pagbaba. Kaso pare-pareho tayong pagod sa maghapong pagtatrabaho. Kaya maaga tayong matutulog ngayong gabi para kumpleto ang lakas natin para bukas. Ninong, pwede ba tayong kumain uli doon sa sosyal na kainan? Yung may logo ng pulang bubuyog? Tanong pa ni Erika. Abay oo naman, walang problema. Kukuha din tayo sa bayan ng silid na mapagpapahingahan ng ilang oras dahil gabi pa naman tayo aatake. Para wala nang pakalat-kalat ng mga normal na tao. Karamihan sa magkakalat doon ay mga aswang na kapag gabi na. Kinagabihan, maagang natulog ang tatlo.
Hindi yun naging mahirap sa kanila dahil pagod talaga sila. Kaya pagkalapat lang ng likod sa higaan ay tulog na sila agad. Kinabukasan, pasado 8:00 ay pababa na sila ng bayan. Hindi na rin sila nag-almusal pa dahil doon na sila kakain sa isang kilalang fast food. Wow, ang sarap talaga dito. Hindi ka papawisan kahit kumakain ka dahil malamig. Wika pa ni Erica. Oh, Rigor, bahala ka na sa order nyo. Ganun uli ang sa akin ha. 2 manok, 3 kanin at isang large na coke. Opo, Ninong. Si Erica naman ay abot nga ang ngiti habang iniisip kung alin sa mga pagkain naroon ang kakainin niya. Hindi na siya nahihiya, hindi kagaya noong una nilang punta. Matapos makakain, ay iniwan mula sila ni Mang Magno sa isang motel na pinasukan nila dahil magtatanong-tanong daw ito sa mga contacts niya sa bayan tungkol sa pamayanan ng mga aswang sa unahan na nasa may gilid ng kalsada. Rigor, kailan mo pagbibigyan ang hiling ko sa'yo? Yung tungkol sa ating dalawa? Nakangiting tanong pa ni Erica habang nakayakap kay Rigor. Hindi ko pa alam eh. Kita mo naman, araw-araw tayong may misyon. Ayoko namang gawin iyon sa alanganing pagkakataon at madalian. First time natin yun pareho, kaya gusto ko, relax tayo pareho at hindi nagmamadali. Kailan pala? Siguro kapag natapos na ang lakad namin sa Santa Catalina. Kung saan sinasabing naroon ang pangkat ng mga aswang na pumatay sa mga magulang ko. Pagkatapos ng misyong iyon ay hihilingin ko kay Ninong na bumakasyon tayo muli sa resort niya. Gusto ko doon iyon mangyari para hindi natin kailangan bumangon ng maaga at maaari kang matulog maghapon kinabukasan. Ano ba yan? Ang tagal pa pala. Pero okay lang, makakapaghintay naman ako. Nakangiting wika pa ng dalaga sabay halik sa labi ni Rigor at natulog na lang muna. Si Rigor naman ay nanood lang ng telebisyon habang hinihintay ang pagbalik ng ninong niya. Pasado 3:00 ng hapon noong makabalik si Mang Magno. Oh, Ninong, anong balita? Ayun, good news para sa atin. Lahat na raw ng nakatira roon ay mga aswang na talaga. Ang mga hindi kinain ay hinawaan na rin ng pagkaaswang. Kaya yung ibang mga taga rito sa sentro ay nagagalit na rin dahil nagiging matunog na ang lugar na ito. Dahil sa dami ng mga nagagawi rito o kahit napapadaan lang, tapos hindi na nakikita pang muli. Talamak daw talaga ang pambibiktima ng mga aswang doon. Hindi sila natatakot kahit pa umaga. Anong oras tayo pupunta roon, Ninong? Mamayang pasado 5:00. Maglakad-lakad lang tayo. Kunyari, naghahanap lang tayo ng makakainan. Iiwanan lang natin rito si Erica. Mas ligtas siya rito kaysa isama roon. Iwanan na rin natin ang baril. Magpaputok lang siya ng baril paturo sa labas kapag may sumugod sa kanya rito. Para siguradong marinig natin. Makakabalik naman tayo agad kapag narinig natin ang putok. Sige anak, matutulog muna ako saglit para naman may lakas ako mamaya. Ang init din kasi sa labas, kaya napagod talaga ako sa paglalakad-lakad. Mahabang wika pa ni Mang Magno. Kinuha nito ang nakatagilid na foam at iyon ang inilatag sa kanahiga. Kinahapunan, pasado 5:00, ay iniwan na nila Mang Magno at Rigor si Erica sa tinutuluyan nilang motel at naglakad-lakad sa direksyon ng mga kainan sa sityo ng mga aswang. Relax lang ang paglalakad ng dalawa habang nag-uusap sa malakas na boses. Ninong, gusto ko ng ginataang laing. Talaga? Ako rin, gusto ko yun. Tsaka gusto ko ng adobong karning baboy, yung malalaki ang pagkahiwa. Kwentuhan pa ng magninong na sadyang nilalakasan para marinig ng mga taga roon. Sir, kain po kayo sa amin. Bagong luto po ang kanin namin. Uwi ka pa ng isang magandang dalagita. Mga nasa 15 hanggang 17 lang siguro ang edad noon. Iyon yung sinasabi ni Erica na maaaring bagong bihag na ipinalit sa kanya
para maging taga-akit ng mga parokyanong bibiktimahin. Ah, talaga? Sige, kapag wala kaming mahanap ng masarap na ulam sa unahan, babalik kami dyan. Nakangiting wika pa ni Mang Magno. Habang naglalakad sila ay nagulat si Mang Magno dahil biglang may umakbay sa kanya mula sa likuran. Sir, narinig kong laing ang hanap nyo. Doon sa unahan ang karinderya namin. Masarap kami magluto ng ganoong gulay. Sumagot naman si Mang Magno. Mag-aalok ka lang pala ng pagkain. Kailangan pa talagang humawak sa balikat ko. Ay, pasensya na po sir. Medyo nasanay lang talaga ako na umaakbay sa iba eh. Tara po doon sa unahan para makakain na kayo agad. Pag-iiba pa ng lalaki sa tapi. Sumunod naman si Mang Magno at Rigor papunta sa unahan. Medyo nakadistansya na iyon sa ibang mga kabahayan. Huminto si Mang Magno at Rigor sa paglalakad. Tapos nagsalita si Mang Magno. Sigurado ka? Karinderya ang gusto mong pagdalaan sa amin? Humarap naman sa kanila ang lalaki, sabay sabing, Hihihi, hindi. Kaya ko kayo dinala para maging karning kakatayin namin. Wala na kayong kawala. Nahawakan na kita tanda. Unti-unti na gumagapang sa katawan mo ngayon ang laso na inilagay ko. Nakangiting wika pa noong lalaki na mukhang sigurado na siyang mabibiktima niya ang dalawa. Talaga? Sigurado ka dyan bata? Tanong pa ni Mang Magno. Natigilan ang lalaki dahil inaasahan niyang babagsak na anumang oras si Mang Magno dahil sa itinapik niyang lason. Iho, ganito magbalik ng palipad hangin oh. Wika pa ni Mang Magno sabay ihip ng kanyang kamay paturo sa lalaki. Nahinto sa paggalaw ang lalaki at napahawak sa kanyang liig. Ilang saglit pa ay namumutla na ang lalaki at nagkukulay ube ang labi. Hanggang sa bumubula na ang bibig at bumagsak sa lupa. Tignan mo itong lokong ito. Walang depensa sa sarili niyang lason. Nagpasya ang dalawa na maglakad na pababalik dahil medyo napapalayo na sila sa kinaroroonan ng maraming mga bahay. Nang bigla nilang makasalubong ang hindi bababa sa 20 mga individual, magkahalong lalaki at mga babae, mga binatilyo at dalaga, pero wala namang bata sa kanila. Anyong akala niyong dalawa? Makakalabas pa kayo rito ng buhay? Lalo at may pinatay na kayo sa kalahi namin? Sumagot naman si Mang Magno. Huwag kayo mag-alala. Wala naman talaga kaming balak umalis sa sityong ito hanggat hindi pa namin kayong lahat nalilipol. May sumagot naman na isa sa bahagi ng mga aswang. Hindi ka pala marunong magbilang tanda. Dadalawa kayo at isang pamayanan kami. Sa tingin mo, kakayanin mo kaming labanan? Muli namang sumagot si Mang Magno. Hindi na siguro kailangan tignan. Subukan na lang namin. Mayabang ka! Sigaw pa noong isang aswang. At nagsisugod na kina Mang Magno at Rigor ang karamihan. Magkasabay na itinutok nila Mang Magno at Rigor ang kamay nila sa unahan at sabay inilabas ang mataas na antas ng tigalpo mula sa buhay na salita. Tila hinampas ng hollow blocks ang mga aswang na iyon na nagtalsikan pa paatras. Heto pa oh, panghimagas! Wika pa ni Rigor at naglabas ng 4 na granada sa kaisa-isang inihagis sa tumpok ng mga kabahayan. Nataranta ang lahat ng mga aswang noong magsunod-sunod ang pagsabog sa kanilang mga kabahayan. Dumukot din si Mang Magno ng granada sa kanilang dalang bayong at naghagis sa kabilang bahagi. Marami agad ang makikitang patay sa mga aswang sa gilid ng daan. Sila iyong nasa malapit sa pagsabog ng granada. Maya-maya ay isa-isang nagsibangon, iyong tinamaan ng malakas na tigalpo nila Rigor. Marami din doon ang mga namatay. Pero iyong medyo malalakas ay siyang natirang buhay. Anak, simulan na natin ang ating pagpapapawis. Nang makauwi na rin tayo agad, nagugutom na ako eh. Sige po, Ninong.
Patakbo nang sumugod si Rigor upang salubungin ang mga papalapit na mga aswang. Sobrang babangis ng mga iyon at tama ang balita na lahat ng mga naroon ay mga aswang na. Malaki ang advantage ni Rigor dahil hindi na masyadong mabilis kumilos ang mga aswang na taga roon. Dahil sa epekto ng ibinato nilang tigalpo, ang iba naman ay nararatil pa ang wisyo dahil sa sunod-sunod na mga pagsabog. Sa bahagi naman ni Mang Magno ay inilabas niya ang mas maiksi niyang latigo. Aabot lang ng 2 metro ang haba noon. Kinargahan niya na rin ng mataas na antas ng buhay na salita ang kanyang latigo. Kaya isang hampas lang noon sa isang aswang ay putol agad kahit saan bahagi matamaan. Ang iba ay nagliliyab pa. Si Rigor naman ay ginamit ang kakayahan ng mutya ng tindo para sa lakas at bilis. Mabilis siyang nakakalapit sa mga aswang at nabibigyan ng malakas na bomba ng suntok. Nagkakabali-bali ang mga buto noon sa loob ng katawan kapag napupuruhan niya ng malakas na suntok habang nakasuot pa siya ng brass knuckles. Ang mga hindi napupuruhan ay pinapasundan niya ng pagtaga ng kanyang matalas na itak. Nakarating na ang 2 sa may bukana ng sityo. Wala ng aswang na natirang umaatake sa kanila. Karamihan din sa napatay nila ay pinagliyab na ni Mang Magno para walang ebidensya. Hanggang sa may biglang lumabas na ginang mula sa isang karinderya. Hawak-hawak nito, iyong dalagitang nag-alok kina Rigor na doon kumain dahil mainit pa ang kanilang kanin. "Sige! Lumapit kayo! At bubutasin ko ang leeg ng dalagitang ito! Ikaw tanda! Kaunting galaw lang ng kamay mo! Butas na ang leeg nito! Alam kong mabilis kang kumumpas ng orasyon, pero mas mabilis akong makakasaksak bago mo ako mabato! Wala kayong pagpipilian kundi ang hayaan ako makatakas rito! Kung hindi, magiging kasalanan nyo ang pagkamatay ng kawawang dalagitang ito! Oo, tama kayo nang iniisip! Hindi siya aswang! Kaya sigurado akong hindi niyo siya hahayaang mamatay." Teka lang. Huwag mong gawin yan. Sige, papayag na kami makatakas ka. Wika pa ni Rigor habang nilalagay sa bayong ang kanyang itak. "Akin na yung bata, makakaalis ka na." Wika pa ni Rigor. Naisip niya kasi na kahit mabilis pa yung tumakbo, ay maaabutan pa rin iyon kapag binato ni Mang Magno ng tigalpo. "Akala nyo mautakan nyo ako mga bobo!" Wika pa ng aswang. Itinulak noon ang dalagita at tumalikod na para tumakbo. Pero laking gulat noon pagkaharap niya sa likuran dahil saktong pagputok ng baril sa mukha niya. Nasundan pa iyon ng ilang putok hanggang sa maubos ni Erica ang lamang bala noong baril. Tinadtad niya ng bala ang mukha at katawan noong matandang aswang. Nabasag ang mukha noon sa dami ng natamong putok. "Erica, bakit ka sumunod?" Sigaw pa ni Rigor. "Patawarin mo ako, Rigor. Hindi ako matatahimik kapag hindi ako mismo ang kumuha ng hustisya para sa mga magulang ko. At itong si Aling Susan mismo ang pumatay sa kanila. Kaya nararapat lang na ako ang tumapos sa kanya." Wika pa ni Erica na umiiyak. Nilapitan iyon ni Rigor at niyakap. "Tahan na, Erica. Nabigyan mo na ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang mo. Pati na lahat ng mga taong nabiktima nila sa lugar na ito." Wika pa ni Rigor. Si Mang Magno naman ay inalalayan ang dalagita na maitayo. Iyong itinulak noong matandang aswang. "Iha, taga saan ka? Nasaan ang mga magulang mo?" Sumagot naman ang dalaga. "Taga Barangay Libunan po ako, sa unahan lang ng bayan na ito. Dinukot ako ng mga aswang at ginawa nilang katulong." "Anong pangalan mo, iha?" Tanong pa ni Mang Magno. "Grace po." Ganito Grace, makinig ka. May pamilya ka ba bang uuwian?" "Opo. Kaso nakatira lang ako sa lolo at lola ko." "Sige, ihahatid ka namin roon. Pero maglakad muna tayo papunta sa bayan.
Kakain muna tayong apat doon. Tapos doon ako maghahanap ng mapapakyaw na sasakyan para maihatid ka namin kina lolo at lola mo. Ayos ba yon? Opo, maraming salamat po. Sagot pa ng dalaga. Naglakad na nga ang apat patungo sa bayan at doon nagsikain. Matapos makakain ay nakapag-arkila ng isang FX si Mang Magno at naihatid nila ang dalaga sa kabilang barangay. Matapos maihatid ang dalagita ay bumalik na rin sila sa bayan at sinimulan ang paglalakad papakyat sa bundok ng gabing iyon din mismo. Hindi naman iyon problema dahil may dala naman silang mga flashlight. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa susunod na bahagi nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.